Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat ng mga Pilipino seasonal workers na nandito at nandyan sa Pilipinas. Medyo matagal-tagal na hindi ako nakagawa ng video. Medyo busy lang, may mga ginagawa. Kaya hindi na ako masyado gumagawa ng video. Kasi alam nyo na nasa DMW na yung ng mga seasonal workers. Kaya hinihintay ko na lang kung ano ang action na gagawin nila. May pag-usapan lang tayo ngayon. Kasi maraming tanong at hindi ko kayo masagot isa-isa sa mga tanong nyo. Kaya sagutin ko kayo dito sa video na to. Last time parang nagawan ko na yata to ng nagawan ko na to ng video pero baka hindi nakapanood. Yung tanong na paano magkaroon ng Memorandum of Understanding or MOU ang isang munisipyo dyan sa Pilipinas at dito sa South Korea. Yun nga, nagawan ko na to last time pero hindi nyo ulitin ko. Magkaroon ng MOU ang isang local government natin dyan sa Pilipinas para magpadala siya may karapatan siya na magpadala ng seasonal workers dito sa South Korea is kailangan yung munisipyo dyan sa Pilipinas at makonek dito sa isang munisipyo sa South Korea. Yon. Ang seasonal workers program is local government to local government. Local government ng Pilipinas at local government ng South Korea mag-sign ng Memorandum of Understanding or yung tinatawag na Memorandum of Agreement, yung MOA or MOU. Yung para makasin ng tao ang local government ng Pilipinas dito sa South Korea para mag-work sa farm dito sa South Korea. Yun ang dyan, is local government to local government. Kasi maraming hindi nakaintindi, kahit saan-saan na lang nag-apply, kahit sa na lang. Pag dyan na local government sa Pilipinas, nag-sign ng local government dito sa South Korea, so mga nandyan lang sa munisipyo na yan nakatira ang mapadala dito sa South Korea. Pero marami kasing nangyari ngayon sa Pilipinas na gawa ng mga broker, kaya nagka-mix-mix ang mga tao. Then mga Pilipino ang naepektuhan ngayon. Maraming mga kawawa, hindi na makabalik. So, kaya yun ang tinatawag natin na legit na seasonal workers program. At dapat ma-register dyan sa Pilipinas sa Department of Labor at sa Department of Migrant Worker or POA noon. Kasi nga, dito sa South Korea, registered yan siya sa Department of Labor dito. Kaya yun ang dapat niyong tandaan na dapat legit ang seasonal workers program para hindi magka-problema. Yun nga, pag may kakilala yung local government natin sa Pilipinas, local government dito, then mag-agree sila, may mag-connect yan nila. Yun ang papel ng mga broker dyan. Yun ang ginagawa ng mga brokers. Sila yan ang nag-connect sa local government ng Pilipinas at local government dito sa South Korea kasi sila ang Korean, di ba? Sila ang may alam dito. Sila din ang may alam sa Pilipinas kasi tagal na sila nakatira dyan sa Pilipinas. Yun ang ginagawa nila. Kinokonik nila yan, ang local government dyan at local government dito sa South Korea para magkaroon ng MOU. Kaya ang mga Pilipino tumitingin ng utang na loob. Yes, dapat naman talaga tumitingin tayo ng utang na loob sa kanila. Pero inaabuso na nila yung inabuso na nila yung mga Pilipino. Kinukunan nila ng malaking pera. Hindi nila pinahawak ng bank book.
Hindi nila iba, hindi pinahawak ng passport, hindi pinahawak ng alien card, walang pinahawak, hindi hawak ang contract. Di ba abuso na yun? Di ba, pag-abuso na yun sa karapatan ng isang tao, na kinuna nila ng karapatan na humawak ng bank book, humawak ng pera nila. Kaya, yun ang mali dyan sa Pilipinas, yung mga gumagamit ng broker. Hindi natin pwede na ibaliwala sila na yun nga, hindi tayo magtingin ng utang na loob. Magtingin tayo ng utang na loob, pero mali ginagawa nila. Inaabuso na nila dahil sa utang na loob, thank you lang tayo, okay lang tayo. Kaya patuloy yung ginagawa nila na masama sa mga Filipino. Kaya dapat talaga na ma-stop na yan dyan sa Pilipinas. Kaya yun, local government to local government. Walang private, walang isang tao dyan na mag-recruit para makaalis dito, ganon dito. Kahit saan-saan na lang kasi dyan sa Pilipinas, may mga seasonal workers na nagre-recruit, mga agent. Hindi na ako mag-ano dito kasi alam nyo na, maraming napanood sa video ko, nanonood sa video ko, alam nyo na kung sino ang inaano ko dito na gumagamit lang ng isang munisipyo, din siya ang nagpapaalis. Pinasahin ng contract sa bahay niya, ini-orient sa bahay niya, pinasahin ng contract bigla sa airport. Ganon ang nangyari sa mga ibang Filipino seasonal workers na nandito sa South Korea. Pagdating dito, kawawang kawawa. Kaya, dapat ingat kayo dyan sa Pilipinas. At pangalawang tanong is, may posibilidad ba na makancel ang MOU? Yes, big yes yan. Nag-sign na ng MOU, ang Memorandum of Understanding is nag-sign yan, sinainan yan ng mayor dito at mayor ng local government ng Pilipinas. Nag-sign yan sila. Hindi yan kahit saan-saan kunin yung ang MOU kasi may nagsabi na parating na MOU galing kasi bigay ng employer nyo. No, hindi yan ganon. Sinabi ko last time sa video ko, hindi yan ganon. Ang MOU is nag-sign ang mayor dito at ang mayor ng Pilipinas, ng LGU ng Pilipinas, para magkaroon ng MOU at nag-agree sila sa isa't isa na magpadala, kailangan dito ng tao, kailangan magpadala ang LGU ng Pilipinas ng tao. Para safe din ang mga tao, ang mag-alaga dito is ang local government. Yes, may posibilidad talaga yan siya na ma-cancel. Anytime, pwede siyang cancelin. Paano ma-cancel? Pag malaman dito na may broker, direct yan sila, cancel, ban, kagad. Mawala yan ang visa ng MOU. At pag maraming tumakas, yun din, masisira ang programa. Pag maraming tumakas, masisira talaga ang programa, makancel sa local government dito. Ang local government dito, hindi na maka-apply sa Ministry of Justice for 3 years or 1 year. And 10% na tumakas is for 1 year na hindi na siya maka-apply sa Ministry of Justice sa programa na seasonal workers. If 30%, so 3 years, hindi siya maka-apply. Yun ang penalty dito sa South Korea, sa government dito. So, nawawala ang visa ng MOU. Wala talaga. Kahit gusto pa niyong bumalik dito, katulad ng mga under ng Tarlac Capitol, kahit gusto pa bumalik ng Yangon, wala na yung MOU sa Yangon at ang Tarlac Capitol. Kaya wala na talaga. Mawalan talaga siya ng visa ang MOU. Makancel talaga siya anytime. Anytime siya makancel talaga. Pag hindi magkaintindihan ang public sir, ang mga dyan sa Pilipinas at sa dito, pwede nila cancelin yan anytime. Sila kasi ang may dyan sila ang may power dyan. Ipatuloy nila or i-cancel nila. Sila yan. Sila mga government employee, mga government yan sila, mga public servants. Sila yan ang
may karapatan na i-cancel anytime. Hindi yan siya na forever na nandyan. Walang forever nga. Sabi nga, walang forever. Hindi yan siya forever dyan. Anytime yan siya makancel. At may mga tanong na, kahit saan may tanong saan ba pwedeng mag-apply pa South Korea na seasonal workers? Okay. Saan ba? Hindi ko kayo sagutin kahit saan-saan dyan. Tanungin kung saan kayo na munisipyo na bilong, kung saan na LGU kayo na bilong, punta kayo sa munisipyo nyo. Magtanong kayo kung nag-hiring or nag-ano ba ng seasonal workers pa South Korea. Kung wala, di wala. Huwag kayong mag-apply kahit saan-saan na lang na kasi kayo din ang masisira sa huli. Kasi maraming recruiter dyan na mga wala namang karapatan nag-recruit, hinihingan lang ng pera, kaya ingat na ingat kayo. Basta yun lang ang is, remember na kung saan kayo nabilong na munisipyo, doon kayo pupunta magtanong. Then wag na kayo, kung wala, wag na kayong pumilit na pumunta dito kasi kayo lang din ang masisira pagdating dito. Apply ng apply kayo kahit saan. Yan sa Pilipinas kasi may maraming nag-hiring na pa South Korea na seasonal workers. Maraming nag-a-apply. Dinhingan kayo ng pera na line up 35,000. Pag may pera ng pag-usapan na hindi pa sure na makaalis kayo, wag kayong magbigay. Wag kayong magbigay. Kasi sa munisipyo kayo dadaan, ang gagastusin nyo lang, airplane ticket, medical, visa, travel insurance, yun lang ang gagastusin nyo. Hindi kayo magbayad ng line-up na 35,000. Then hindi kayo makaalis. Pag mag-back out kayo, maynusan na kunan yan, hindi nyo matanggap lang buong salary nyo na 35,000, hindi nyo matanggap yun ng buo yung binigay nyo na 35, minusan yan ng 5,000. Kaya, kikita pa din sila kahit hindi kayo alis. Kaya yun ang modus nila ngayon. Kaya ingat, double ingat sa mga recruiter na pa South Korea na seasonal workers. Kaya ingat kayo para hindi kayo mapahamak. Hanggang dito na lang at God bless you all. Bye-bye!